Huwag tayo mag-iisip na lubhang matayog, kapatid. Bibigyan ko kayo ng mababaw na halimbawa. Halimbawa, teacher ka. Gusto mo ng bahay. Mag-iisip ka ba na magtayo ng bahay na 5 milyon ang halaga? Teacher ka lang naman eh. Babawasin pa sa'yo SSS, babawasin pa sa'yo yung pag-ibig pan, babawasan ka pa ng tax. Magkano na matira sa... Tapos mag-iisip ka magpatayo ng bahay ng 5 milyon. Masyadong mataas yun para sa isang teacher. Magkakautang-utang ka, bandang huli, masisira ka, magsisinungaling ka, manloloko ka, marami ka nang gagawing masamang iba. Kaya ang sabi ng Biblia, huwag kayong mag-isip ng bagay na totoong matayog. Higit kaysa nararapat ninyong isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan. Gusto ko sana magkaroon tayong sariling bahay, dear. Magkano ba sweldo mo, dear? Nakakaneto lang ako ng 5,000 isang buwan. Ikaw, dear. Ako naman nakakaneto lang ng 6,000, 11,000 lang. Meron pang pampaaral, marami pang gagawin. Anong bahay papatayo natin? Bahay kubo na lang para walang masyadong problema. Pero kumikita ka halimbawa ng 3,000 isang buwan. Kukuha ka ng hulugang frigidaire, hulugang kung ano-ano, mga puro hulugan. Bandang huli, 2 buwan ka lang nakakahulog, hahataki na yung mga pinagkukuha mo dahil wala ka ng panghulog eh. Sa halimbawa lang po yan, mga kapatid, halimbawa lang. Yung salitang huwag mag-isip ng mga bagay na totoong matayog higit kaysa nararapat nating isipin. Mag-isip pa lang dapat meron na tayong disiplina sa pag-iisip. Pagka hindi mo na kayang isipin, huwag mo lang isipin, baka maloko ka pa pagpapaguran pa ng isip yung hindi mo naman magagawa. Mag-isip kang may kahinahunan, sabi ng Diyos. Ang isipin mo, halimbawa, anak ka ng janitor, sana sa darating na araw, makapag-aral ako para hindi naman ako janitor sa school. Maaari siguro, makapagturo naman ako sa school. Okay lang yun. Anak ka ng janitor ng school, maaari kang maging teacher sa isang school. Yun, di masamang isipin yun. Pero iisipin mo, anak ka ng janitor, sana kami may-ari ng school. Ay, mahirap yun. Hindi kaya ng tatay mong bumili ng school. Masyado namang papahirapan mo tatay mo pag sinabi mo, tatay, janitor ka ng school. Ako gusto ko, may-ari ako ng school. Pahihirapan mo tatay mo nun. Ganon din ang mister mo. Pag alam mo, ang sweldo ng mister mo, 4,000 isang buwan, huwag kang papabili ng BMW. O kaya ng Mercedes-Benz. Malulubog sa utang yun at baka magnakaw pa yun pagka hindi makakaya Yun ang sinasabi. Pati isip po natin, may aral ang Diyos mga kapatid.